Tulad po ng hamster, ang rabbit po ay napakadali lang din pong alagaan at paramihin. Sa pagpili po ng broodstock, dapat ang ating pipiliin ay merong malinis na tenga, maayos ang mata, walang discharge sa ilong, at syempre yung sa kanyang appearance mataba at walang kalbong parte ng katawan o senyalis ng galis. Ang rabbit po, tulad nitong nandito sa harap, itong pinapakita ko po sa inyo, isang uri po ng dwarf o yung maliliit na rabbit. Ang maliliit po na rabbit tulad ng dwarf nagmamature po ng 6 na buwan. Wherein yung mga malalaking klase naman po nagmamature ng 8 buwan. Kung sila po ready na sa pagpibreed, usually po, pagka atin po silang pinaedad, para sa paghahanda sa pagbe-breed, magkaiwalay sila dapat ng kulungan. Tapos ang babae ang dinadala sa kulungan ng lalaki para sa mating. Dahil po ang babae po matapang po at may pagka-territorial. So kung ang lalaki po ang ilalagay natin at teritoryo na po ng lalaki yung kulungan, wala na po tayong magiging problema sa mating. Ang babaeng, sa pagpili po ng lalaki at babae, ang babae po usually, yung kanya pong ari, meron parang makikita po tayo na 2 tubo. Sa babae po, pag pinisil mo po yung tubo, parang nagkukorte siyang dahon. Meron siyang parang nagpa-slit na matulis ang dulo. Wherein sa lalaki naman po, pag pinisil po natin, yung lalabas po parang tubo pa rin po na bilog. Basta matured na po siya, samahan lang po ng lalaki, pwede na kagad magbuntis. So, through malalaman natin to, through copulation, o yung pag-mating nila, makikita naman po natin Dahil po ang pag mag-mate naman sila napakabilis lang po, segundo lang po. So, pagka nakasampa na po ang lalaki, automatic, once na sumampa na ang lalaki sa babae, automatic po yun, magko-conceive po yung babae at magpo-produce na po siya ng fertile na itlog para doon sa similya ng lalaki. So, ang next step po, tulad po nung ginawa namin sa hamster, minamarkahan din po natin. Ang rabbit po kasi nagbubuntis ng 30 araw. So, nagbabawas na po kami ng 4 na araw, kumbaga sa 26 days, naglalagay na po kami ng nest box. Ang nest box niya po parang karton kahoy lang po na parang karton ng sapatos na kung saan doon niya kasi bubunutin yung kanyang balahibo para magbuo ng nesting material para pagka manganganak na po siya meron pong mapagtataguan, may mapaglalagyan siya ng mga anak niya. Pag nanganak na po ang inahin na po ang mag-aalaga hanggang 3 linggo. Panatili na lang natin bigyan sila ng damo para may mapagkuhaan din ng vitamins. After 3 weeks siguro, mga 3 to 4 weeks po, pwede na silang ibenta. Kasi hindi pare-pareha may kumakain ng maaga, meron pong mga 4 weeks pa po bago kumain ng feeds. Ang rabbit po ay nanganganak ng around 4 to 6 bunnies kada mating. At ito po ay nanganganak ng 4 hanggang 5 taon, hanggang 5 beses sa isang taon. Maganda rin po ang pagkakaitaan ng ang rabbit dahil po mabilis rin po itong maganak tulad ng hamster. Sa pag-aalaga ng ibon, ang unang tinitignan natin sa pagpili ng ating broodstock, dapat maayos yung kanilang balahibo. Dapat walang tikwas o walang parteng kalbo. Ang isa pang tinitignan namin yung mata. Dapat hindi nagluluha. Sa ilong naman, dapat walang sipon o discharge. Tapos sa yung kanyang pakpak at buntot, dapat po maayos po ang tubo
o hindi po maiksi. At syempre, yung sa paa, mas maganda po kung kumpleto ang daliri para hindi, dahil pwedeng makaapekto sa mating pag kulang po ang daliri o kuko. Lalo na po sa lalaking iibon. Usually, ang parakeet po ay nagmamature ng 6 na buwan po. Pwede na silang mag-breed. Sa pagbe-breed po ng parakeet, kailangan po muna natin malaman ng lalaki at babae. Ito ay ginagawa sa pamamagitan ng pagtingin sa kanilang ilong. Ang lalaki po, usually, ang ilong po niya, pag tinignan po natin, yung pinakabutas po ay kulay asul. Kulay asul. At sa babae naman po, yung kanyang pinakabutas ng ilong ay kulay puti po. Pagka nakapili na po tayo, mag-aantay lang po tayo ng 6 na buwan at pwede na po silang mag-breed. Sa pagbe-breed na po tayo, kailangan meron po tayong yung breeding cage po natin at meron po dapat pugad kung saan sila mangingitlog at magpapalaki ng kanilang magiging anak. Tapos sa pagkain naman po, dapat lagi pong may pagkain at malinis na tubig. At pwede rin po tayo magbigay ng mga gulay para kung saan pwede nilang paggawa ng vitamins. Ang parakeet po ay nangingitlog ng 2 hanggang 5 itlog. Upon mating, around 7 days po, mag-start na sila mag-lay ng eggs. Every other day po, hindi po sunod-sunod. Hindi po isang itlogan lang. Every other day siya. So, ganun din po sa pagpipisa ng kanyang itlog. Every other day din po. So, huwag kayong magtataka na magkakaiba yung sukat ng sisiw. Panatiling malinis yung kulungan para maiwasan yung diarrhea na sakit. Tapos, yung kulungan, wag natin ilalagay sa malapit sa nakatutok sa araw para hindi ma-heat stroke yung alaga natin o masira yung itlog gawa ng sa init ng araw. At siguro wag din natin ilalagay sa tabi ng bintana o sa lugar na mahangin o mahamog para maiwasan magkasipon sila. Ang lovebirds po ay pwedeng magkaroon ng 3 hanggang 4 na pag-iitlog sa isang taon. Ang pag-aalaga po ng lovebirds tulad ng hamster o rabbit pwede rin nating pagkakitaan. At the same time, ang pwedeng maging benefits nito ay nakakatanggal po ng stress. Sa ngayon, yung project namin maaari kong masabing successful na dahil sa dami ng kanilang nadadala na sa amin na hamster at ibon. Yung unang delivery po namin kasi ng hamster, unang delivery ng mga kababaihan, grupo ng kababaihan, nadalan po nila kami ng 300 pieces. After a month, naging 400 na po ang kanilang nadala. Tapos yung sumunod po na buwan, naging 500 na po. And yung pinaka-recent na dala nila, which is last week lang, umabot na po sila ng almost 700 pieces. Maganda ho, lalo na kung mahilig ka ho sa mga hayop, masaya kasi gusto mo yung ginagawa mo. At saka yun hong kita rin naman, maganda rin. Kasi yun, tulad ho nung nagpadala ako sa bio-research, sa akin kasi ang pinakamadami. Naka 86 akong daga. So ang puhunan ko lang doon ay 15 kilos na pakain. Ang pakain niya ay 125 lang. So pumapatak lang ng 375 yung 15 kilos. Yung naibenta ko ng daga ay 1,720. So ibig sabihin laki ng tubo ko. Tinubo ko sa daga. Basta marunong ka, mapapadami mo, maganda, malaki ang kita. Ay, malaki nga pong katulungan sa amin. Gawa ng siyempre po, pagka yung may pambenta, buwan-buwan po nagluluwa sa Maynila. Kaya, pangkatulungan ng pambaon ng mga anak, ang bili araw-araw ng pagkain. Baling sa ngayon po, medyo marami na po nagiging interested sa pagbe-breed ng hamster doon sa lugar nila. So ang kagandahan po nun marami po nagbe-benefit sa lugar nila at
kumbaga, source ng livelihood. So meron silang ibang pwedeng pagkakitaan. For this project right now, we're still looking for communities who are interested in breeding any type of pets for us kasi we haven't saturated the local market yet. And there's a huge potential, not just for Metro Manila, not just for Philippines, but also the export market. We already have ties from our suppliers and buyers all over the world. So if we could encourage more people to go into backyard breeding or these livelihood projects of breeding pets, then we would buy back all the produce and we'll be able to market them ourselves. If they're interested, they could just drop by our office, drop us a call. We could give the number. It's 826-3535-238. They could look for Miss Cora Coloso or Mr. Alan Lee. They could get in touch with these two people. Then from there, we could sit down and talk and maybe train them on what they want to go into. So I want to thank everyone for listening, and I'd like to invite them to come over, visit Bio Research Lost Eden, for them to see the developments that we have, to become more interested and engaged in pets. So it'll be a good experience. Come by our place, and we're sure that it's going to be worth the trip.